So, nung nagpunta ako sa LTFRB, ang nakausap ko ng mga presidente ng mga samahan ng mga jeepney driver sa buong Pilipinas. So, meron itong isang insidente na si Ka Efren, ang nailagay ho na din mga pangalan ng presidente. Hindi ho ng mga members. So, hindi namin alam ngayon kung paano hahatiin yung bibigay sa kanila. So, akala ko yung 5 million, sapat-sapat na ho yun. Kulang pa pala. So, anong nangyari ho dun sa araw na yon? Sabi niya, may utang ka sa akin, Willie. Nagkautang pa ho ko sa kanila sa papunta kong yon. So, kanina, napunta na rito, siningil na ako. Ito po, yung Acto Group with si Mr. Orsino at si Ka Efren. Ito po yung nangyari kanina. Panoodin po natin. Okay. Ito po si Ka Efren, yung ating po na presidente ng OCTA. Acto ba? Ayan. Nandito sila ngayon na pasya dahil una, nakapangako ako Nung nagbigay kami ng 5 million, may kulang pa pala kaming 1 million dahil ang naisulat ni Ka Efren, yung mga presidente lang, So, hindi yung kasama yung mga member. Para malaman nyo, si Ka Efren po, sa akto, siya yung, kailan magkwento? Bro, nagpapasalamat kami, Billy, no? Dahil nakita namin yung pagmamalasakit mo sa hanay na transportasyon. Nung naramdaman mo na marami ng mga nagpapalimos, ay hindi naman kami humingi ng tulong sa'yo. Kundi ang lumalabas ay nagpusa ka. Kaya yung ganong klase na pagtingin para sa aming hanay, habang buhay namin hindi makakalimutan niya. At kita-kita namin at daman-daman namin yung tinatawag na mga pamahirap. Ang priority mo, mahirap Kaya sa hanay ng transportasyon ay saludo kami sa iyo dahil ikaw talaga ay makamasa at makatao. Kaya saludo kami at marami nga natatawa dahil si Kuya Willie pa nagkaroon ng utang sa transport. Siya na yung nagpalasakit sa pamamagitan ng 5 million. Kaya mabuhay ka at pagpalain ka ng buong may kapal. Salamat. At ang talagang pangyayari yun, nung nagbigay kami ng 5 million, nagbigay ako, personal na pera ko naipon yun. Nung nagkausap kami ni Ka Efren, doon na kami nagkakilala. Medyo hindi nagkaintindihan at ang nailigay niya yung mga pangalan ng presidente. So, hindi ko nailigay yung mga pangalan ng miyembro. So, ang nangyari yun, nagkaroon ako ng utang sa akto. So, binibigay ko na yung utang ko. Ito yung utang ko na 1 million. Bali po 5 million plus 1 million. Umatak po na 6 million ang para po sa mga jeepney drivers. Ayan po, Ka Efren, sa inyo po mga miyembro. Hindi naman ganun malaki, pero kahit paano ilang araw na makakatulong niya sa mga miyembro yung para sa inyo. Nagpapasalamat ako kay Billy, no? At may isang salita. At mga kasama, ito po yung pangako ni Willie, Kuya Willie, na 1 million. 100% po ay makakaabot sa inyo to. At pinangangako ko po na ito ay para sa inyo. At huwag tayo magsawa na tumutok, dumami, lumaki, lumawa, ang tutok tuwin. Ito po yung akto. Okay. Okay po, salamat po sa inyo. Okay. Thank you. Salamat po. Sino pa mga dakilang ating mga maneneho? Okay, mga jeepney drivers. Ito sa buong Pilipinas to. Kaya Manila, gagawa natin ng paraan. Hanggat may problema tayo, gagawa naman ng paraan at marami pang tutulong sa kanila. Saludo kami sa inyo. Ito po, ang mga dakila sa daan. Ang hari ay kanga. Alam niyo bakit? Kasi yung hari, inaalagaan niya. Okay. Ayan po, yung Acto Grupo, no? Acto si Mr. Orsino at si Ka Efren, no? Si Ka Efren, kung maalala nyo, nung nagkaroon ng mga, hindi naman daw sila lumalaban sa gobyerno, sila lang po nagtatanong lang. Yung sa totoo lang, no?
Sila ho, nagtatanong lang kung ano mangyayari sa kanila. Ang alam ko yung bayan na yan to, kasama na sila sa programa ng gobyerno. Parang hindi na kayo makalimos. So, kayo mag-alala at pagtutulong-tulungan natin yan, tumulong din tayo sa ating pamahalaan. Nahihirapan na sila, di ba? Nahihirapan na, huwag na natin pahirapan. Tumulong na lang tayo. Kung wala rin naman tayong sasabihin na hindi maganda sa kanila, gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa na lang natin. Okay, and also, so nadagdag lang yun, nadagdag lang yung 1 million, no? At dinagdag lang namin yun kasi hindi nabigyan yung grupong yan. So, okay lang. And then, sa isip ko rin na sana itong Paskong to, makatulong tayo. Hindi naman mga jeepney drivers, yung mga OFWs na mga umuwi na wala na talagang nadalang pera. Paano? Pero napakadami yan. Tingnan ho natin kung itong Paskong to, ano magagawa ng programang ito, magtitipid kami. Bawal kaming kumain ng 3 beses ang araw. Dito lahat kami. Pag-iipon-ipon na namin yan. At baka itong Paskong to, makabigay naman tayo ng tulong sa mga OFWs naman na talagang alam natin na wala ng trabaho. Makikipag-coordinate din kami sa OWA. Kung pasensya na kayo at hindi naman jeepney drivers lang yung nahihirapan, no? Dumating lang sa punto na namamali mo sila. Ngayon, tatawagan natin yung OWA. Kamusta naman yung buhay na ating mga OFWs na? Ayoko lang ko kasing medyo makialam dahil may namamahala naman dyan. Pero tutulong kami. Hindi ako tumutulong para magpasikat. Tumutulong ako dahil kailangan natin silang tulungan sa hirap ng buhay. Lalo-lalo na yung mga taong kapuspalad. Yun ang pinakamaganda. Sarap matulog mamaya pag may natutulungan ka. Yun lang naman. At thank you, Lord. Ginagamit yung itong programa to para sa ating mga kababayan. Hanggat may mga taong may gininto ang puso, huwag kayong magalala. Marami yung tutulong sa iyo. Sa mga taong tumutulong, nakikita nyo naman, makikita man o hindi nakikita, we salute you at salamat sa inyo, ha? Alright. Sa mga frontliners, no? Sa mga frontliners. Okay, itong pas... Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Knows. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wowowin. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula